Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes at ngayon ay ginugurita natin ang kapistahan ni Santa Monica. Siya po ang ina ni San Agustin na siya rin naman nating ipagdiriwang bukas. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang paggamit ni Jesus ng pangkanyang upang ipaliwanag ang mabigat na responsibilidad sa mga mayroong katungkulan. Kung babalikan natin ng konti, kausap niya dito at kaharap niya rin ang mga pariseyo, mga iskriba, at talagang tahasang sinasabi niya sa mga ito na kaawa-awa kayo dahil kayo na mga mapagpaimbabaw. Gumamit siya ng katulad kayo ng mga libingan, maganda at maputi sa panlabas, pero sa loob ay nabubulok. Nagpapataw kayo ng mga yung alay at mas pinapahalagahan yung mga handog kaysa ang pagpapatupad ng mga katarungan, ng kapayapaan. At kaya ngayon ay ito muling pinaaalala niya na dapat maging tapat at matalinong alipin. Yun nga lang, may hirapan talaga kapag hindi natin inunawa ang salitang alipin. Kapag sinabing alipin, ay talagang para bang mababang uri. At kung ang isang tao mataas ang pagtingin sa kanyang sarili, ay hindi niya ito matatanggap. Hindi ako alipin. Pero paulit-ulit naman na sinasabi ni Kristo na tayo ay mga lingkod at ang lingkod ay alipin. Kaya pag hindi natin nagamit, hindi natin inayos, inunawa ng mabuti ang konteksto ng bawat salita na sinasabi sa atin, may hirapan talaga tayo. Sabihin niyo nga po, alipin. Kahit doktor ka, alipin ka. Kahit anumang profession mo, kahit pari, alipin tayo pagdating sa Panginoon.
na alipin, pero tayo ay pinagkakatiwalaan. May ipinagkakatiwala sa atin na dapat at inaasahan na gagampanan natin ito ng buong katapatan, buong katalinuhan, buong kapakumbabaan. Pag sinabing alipin at nasaktan ng pride mo, may hirapan ka talaga dito. Pero sabi, kahit na wala ang Panginoon, kumilos tayo, magtrabaho tayo. Dahil hindi natin alam kung kailan ang oras, araw ng kanyang muling pagdating. Nung binabasa ko po ito, naalala ko yung mga panahon na, di ba yung dasal tayo ng dasal noon, na magkatrabaho. Naalala niyo pa ba, nung mga kabataan ninyo, nag-aral kayo ilang taon, nagpakadalubhasa, para lamang makuha ninyo yung dream job. Diba? May ganun tayong karanasan eh. Pero pagdating na ng trabaho, doon naman nagsisimulang magtamad-tamaran, doon na magsimulang magrereklamo. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Santa Monica, isang ina at isang asawa, hindi naging madali ito para sa kanya. Kasi meron siyang asawang pasaway, meron din siyang anak na pasaway. Sa panimulang panalangin natin, narinig natin na iniyakan niya ito ng iniyakan sa harap ng Diyos. Pero si Santa Monica, siya ay isang lingkod ng Panginoon, isang alipin ng Panginoon, na kahit anong hirap ang maging asawa, ang maging ina, ginampanan niya ito ng buong katapatan hanggang sa araw na siya ay balikan ng Panginoon at kunin ng Panginoon. Kaya ngayon, ginugunita na natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang tagumpay sa gitna ng hirap na kanyang pinagdaanan. So, lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad, lahat tayo ay may kanya-kanyang katungkulan, pero nasaan na nga ba tayo sa atin pong pagtanggap dito? Masaya ka pa ba? Kasi baka, di ba, pag hindi mo na ito nauna, wala. Araw-araw na lang ginawa ng Diyos, malungkot ka. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, magre-reklamo ka na lang ng magre-reklamo. Kahit nga mismo mga empleyado, di ba? Nagtatrabaho, pero reklamo ng reklamo. Naalala ko lang yung mga karanasan ko nung nagtatrabaho pa. No? Talagang mayroon tayong mga kaopisina na wala nang ginawa, pero magre-reklamo pa. Pero kapag nandiyan ng mga boss, ay kasipag-sipag, magpakitang gilas. Pero pag wala ang boss, daig pa yung anak ng boss. Diba? May mga ganun tayo, di ba? Kapag wala ang boss, pag wala ang Panginoon, kung makaasta, siya ang may-ari ng opisina. Utos dito, utos doon. Ganun din naman na nangyayari, no? Sa buhay pananampalataya natin. Hindi tayo pwedeng kung kailan lang mayroong mga bagyo, kung kailan lang may problema, doon lang tayo magsisipag, magdasal at magsimba. So, kahit na malusog tayo, malakas tayo, matuto tayong gumanap ng ating responsibilidad at lalo tigit magsabuhay ng ating pananampalataya. Amen? Thank you.